Ang liwanag ng chandelier ay kumikislap sa kisame, parang mga bituin na pilit kinulong sa isang marangyang bulwagan. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, ang mundo ni Jiang Suxi ay nananatiling tahimik at madilim. O hindi bababasa, iyon ang paniniwala ng lahat sa paligid niya. Marahan niyang hinaplos ang tela ng kanyang wedding dress. Dinadama ang bawat hibla nito na parang sinusubukan niyang hawakan ang isang realidad na unti-unti nang naglalaho. Sa paligid niya, may mahihinang bulungan, mga pigil na tawa, at ang maingat na paghakbang ng mga taong naghahanda para sa isang masayang okasyon. Ngunit sa loob niya, may isang kakaibang katahimikan, isang katahimikang mas maingay pa kaysa anumang sigawan. 3 taon, paulit-ulit na umalingaw-ngaw ang bilang na yon sa kanyang isipan. 3 taon ng pag-ibig, sakripisyo at paniniwala na ang lahat ng sakit ay may kahulugan, na ang pagkawala ng kanyang paningin ay isang kapalit na katanggap-tanggap kung kapalit nito ay ang lalaking mahal niya, si Zhao Yuanhang. Ngunit sa sandaling iyon, habang nakaupo siya sa harap ng salamin na hindi niya nakikita, unti-unting bumibigat ang pakiramdam sa kanyang dibdib, parang may isang katotohanang pilit lumalabas kahit ayaw niya itong tanggapin. Malapit na ang kasal, Sushi, marahang sabi ni Joe Maina mula sa likod niya. Ang boses nito ay malambing ngunit may bahid ng lamig na hindi agad mahahalata kung hindi ka marunong makinig. Handa ka na ba? Saglit na napahinto si Suxi at sa isang iglap, napagtanto niyang ang tanong na yon ay hindi tungkol sa kasal. Ito ay tungkol sa kung handa na ba siyang harapin ang katotohanan. Dahan-dahan siyang ngumiti, isang perpektong ngiti ng isang babaeng walang alam, at mahina siyang sumagot ng oo. Kahit sa loob-loob niya, kabaligtaran ang sigaw ng kanyang puso. Sa labas ng silid, unti-unting lumalakas ang tugtog ng musika, isang klasikong himig na dapat sana'y puno ng pag-asa at pag-ibig. Ngunit para kay Suxi, ito ay parang isang countdown papunta sa isang trahedyang matagal nang isinulat. Samantala, sa kabilang bahagi ng gusali, ang hangin ay mas mabigat, mas totoo, at puno ng mga salitang hindi kailanman dapat marinig ng isang nobya. Nakakasuka talaga ang babaeng bulag na yon, malamig na sabi ni Zhao Yuanhang, na parang wala siyang pakialam kung may makarinig man. 3 taon ko siyang tiniis, sapat na yon. Sumunod ang mahinang tawa ni Maina, magaan ngunit puno ng kahulugan, na parang ang lahat ay isa lamang laro para sa kanya. Pagkatapos ng kasal, papalitan mo siya, di ba? Tanong nito, at ang sagot ni Yuanhang ay walang pag-aalinlangan. Ikaw ang tunay na nobya. Isang piraso ng tela ang inilabas, manipis, halos walang takip, at sa pagitan ng kanilang mga tawa, nabuo ang isang plano na puno ng kahihiyan. Isusuot niya ito sa harap ng lahat, sabi ni Yuanhang, at sa sandaling iyon, ang salitang pag-ibig ay tuluyang nawala ng kahulugan. Sa bridal room, hindi gumalaw si Suxi. Nanatili siyang tahimik, ngunit ang kanyang mga daliri ay bahagyang nanginginig, sapagkat narinig niya ang lahat, bawat salita, bawat tawa, bawat pagtataksil, na matagal na niyang nararamdaman, ngunit ngayon ay hindi na maitatanggi. Sa kanyang isipan, bumalik ang isang alaala, isang gabi ng apoy at usok, isang sasakyang nasusunog, at isang lalaking sumisigaw para sa tulong. Hindi siya nagdalawang isip noon. Pumasok siya sa apoy, isinugal ang lahat, at nang lumabas siya, ang mundo ay naging itim para sa kanya. Para sa kanya, iyon ay isang kwento ng pag-ibig, ngunit ngayon, napagtanto niyang para kay Yuanhang, iyon ay isang utang na gusto na nitong burahin. Isang malamig na luha ang gumulong sa kanyang pisngi, ngunit agad niya itong pinunasan, at sa halip na gumuho, marahan niyang itinuwid ang kanyang likod, parang may isang bagay sa kanya ang tuluyang nagbago. Tutulungan kitang magsukat ng wedding dress, sabi ni Maina habang papalapit. Ngunit ngayon, ang bawat salita nito ay parang kutsilyong dahan-dahang sumasaksak. Ngumiti si Suxi, isang ngiting walang kapintasan, at tahimik siyang sumunod, hinahayaan ng lahat na isipin na siya ay mahina, walang alam, at lubos na umaasa sa iba.
Ngunit sa loob ng kanyang isipan, malinaw ang bawat hakbang. Magpanggap ka pa? Kaunti na lang. Hayaan mong maliitin ka nila. Nang isinuot sa kanya ang damit, naramdaman niya ang kakaibang tela, manipis, malamig, at halos walang proteksyon. At sa sandaling iyon, bahagya siyang napahinto bago mahina niyang sinabi, "Mas, yadong maiksi ito." Ngunit ang sagot ni Yuanang ay malamig at puno ng panlalait. "Kung ayaw mo, maraming iba diyan." Isang sandali ng katahimikan ang bumalot sa silid at sa gitna nito, narinig ni Suksi ang sariling tibok ng puso. Hindi na mahina, kundi matatag at malinaw. "Sige," dahan-dahan niyang sagot na parang isang simpleng pagsuko. Ngunit sa katotohanan, iyon ang simula ng kanyang pagbabalik. Habang papalapit ang oras ng kasal, lalong lumiwanag ang mga ilaw, lalong lumakas ang musika, at lalong dumami ang mga taong sabik makakita ng isang perpektong kwento ng pag-ibig. Ngunit walang nakakaalam na ang nobyang yon, ang babaeng nakapikit ang mga mata at tila walang laban, ay hindi na ang dating Jiang Suksi. Sa ilalim ng belo, sa likod ng kanyang katahimikan, unti-unti siyang manggungumiti, hindi bilang isang babaeng umiibig, kundi bilang isang taong handa ng wasakin ang lahat. Ang oras ay tila bumagal, ngunit bawat segundo ay may bigat na dumidiin sa dibdib ni Susie. Parang may kamay na unti-unting humihigpit sa kanyang puso, habang ang bridal room ay napupuno ng matamis, ngunit nakakasulasok na pabango. Isang amoy na parang pilit tinatakpan ng baho ng pagtataksil. Tahimik siyang nakaupo habang inaayos ni Jomina ang kanyang damit. Ang bawat galaw nito ay maingat at tila mapagmahal. Ngunit para kay Suksi, malinaw na ang bawat haplos ay bahagi ng isang planong puno ng kahihiyan. "Ang ganda mo ngayon," bulong ni Maina. Inaayos ang belo niya na parang isang kaibigang tunay na nagmamalasakit. Ngunit ang diin sa kanyang boses ay may kakaibang talim na hindi na maitago. Sigurado akong mamamangha ang lahat. At sa isang iglap, ang salitang yon ay nawalan ng inosenteng kahulugan at naging paunang babala ng isang pampublikong pagkawasak. Ngumiti si Suksi, isang ngiting sapat para lokohin ang sinuman, at mahina siyang tumugon. "Sana nga." Ngunit sa loob niya, ang emosyon ay nagiging malamig at matalim, parang salamin na durog na kayang makasugat sa kahit sinong hahawak. Sa labas, ang bulungan ng mga bisita ay unti-unting pumapasok sa kanyang pandinig, mga komentong puno ng awa at maling paghanga. Bulag daw ang nobya. Pero ang enggrande ng kasal, siguro mahal na mahal siya. At ang bawat salitang iyon ay parang alon na paulit-ulit na humahampas. Ngunit sa halip na masaktan, tinatanggap niya ang mga ito bilang patunay kung gaano kalalim ang ilusyon na kanilang pinaniniwalaan. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Zhao Yuanhang. Dala ang presensya niyang malamig at mapanghusga. At kahit hindi siya tumitingin, ramdam ni Suksi ang paraan ng pagtayo nito, ang bahagyang pag-angat ng hininga bago magsalita, at ang tono ng boses na walang bahid ng lambing. "Tapos na ba?" tanong nito. Hindi man lang siya kinikilala bilang nobya, at mabilis namang sumagot si Maina na may halong kasiyahan. Perpekto na siya, na para bang ang lahat ay umaayon sa kanilang plano. Sandaling nanahimik ang silid bago muling nagsalita si Yuanhang. "Siguraduhin mong hindi siya magpapasaway." At ang boses niya ay mahina, ngunit malinaw na puno ng banta, na para bang ang buong sitwasyon ay isang laro na kontrolado niya. Pagkaalis nito, muling bumalot ang katahimikan. Ngunit ngayon ay mas mabigat, parang hangin bago ang bagyo, at dahan-dahang tumayo si Suksi. Ang kanyang tindig ay hindi na kasing hina ng inaasahan ng iba. Ang kanyang mga balikat ay bahagyang umangat. Ang kanyang paghinga ay naging mas pantay, na para bang sa loob lamang ng ilang sandali ay may nabasag at muling nabuo sa kanyang pagkatao. "Maina." Mahina niyang tawag, ngunit ang paraan ng pagbigkas niya sa pangalan nito ay may lalim na hindi agad maipaliwanag. "Salamat sa lahat ng ginawa mo para sa kasal." At sandaling natigilan si Maina bagong ngumiti. "Of course, best friend kita." Isang sagot na dating nagbibigay ng init,
ngunit ngayon ay parang malamig na biro na hindi na kayang paniwalaan. Tumango si Suksi at ibinaba ang ulo, tinatakpan ng belo ang kanyang mukha habang inuulit niya ang salitang best friend sa loob ng kanyang isip na para bang pinipilit niyang burahin ang kahulugan nito. At sa sandaling iyon, tuluyan na itong naging walang laman. Unti-unting lumakas ang musika sa labas, ang mga ilaw ay nagningning ng mas maliwanag, at ang bulwagan ay napuno ng mga taong sabik sa isang perpektong kasal. Ngunit walang nakakaalam na ang eksenang kanilang masasaksihan ay hindi pag-iisang dibdib, kundi isang maingat na planong pagbagsak. Habang inaakay siya palabas ng silid, ang bawat hakbang ni Susie ay eksaktong katulad ng inaasahan ng isang bulag. Maingat, mabagal, tila umaasa. Ngunit sa loob ng kanyang isipan, ang lahat ay malinaw. Bawat galaw ay kalkulado, bawat segundo ay bahagi ng isang mas malaking plano. Ito na yon, bulong ng kanyang sarili, ang huling sandali bago magbago ang lahat, ngunit wala ni katiting na pag-aatubili ang sumagi sa kanya. Sa halip, mas hinigpitan niya ang kanyang mga daliri, pinipigilan ang emosyon na gustong kumawala, at piniling manatiling kalmado. Pagpasok niya sa bulwagan, sinalubong siya ng liwanag at ng daan-daang matang nakatutok sa kanya. At kahit hindi siya nakakakita, ramdam niya ang bigat ng kanilang mga tingin, ang halo ng awa at paghanga, at ang pananabik na makita ang isang perpektong kwento ng pag-ibig habang sa dulo ng aisle ay naroon si Yuanhang, naghihintay, hindi bilang isang lalaking umiibig, kundi bilang isang taong naghahanda sa isang palabas na siya mismo ang sumulat. Saglit siyang huminto, isang sandaling halos walang nakapansin, at sa loob ng katahimikang iyon, ang mundo ay tila tumigil. Ang musika, ang bulungan, kahit ang tibok ng kanyang puso, at sa gitna ng lahat ng iyon, isang malinaw na kaisipan ang sumibol. Hindi na ako ang babaeng iniwan ninyo sa dilim. Muli siyang ngumiti, isang ngiting hindi nakita ng sinuman, ngunit sapat para baguhin ang takbo ng lahat. At pagkatapos ay nagpatuloy siya sa paglalakad, diretso sa altar, diretso sa lalaking nagtaksil sa kanya, at diretso sa eksenang magiging simula ng kanyang paghihiganti, dahil ang kasal na ito ay magsisimula na, ngunit hindi ito ang kasal na inaasahan ng kahit sino, at sa pagkakataong ito, si Jiang Suksi na ang may hawak ng kwento. Habang unti-unting humahakbang si Suksi sa gitna ng bulwagan, ang tunog ng musika ay parang lumalayo, napapalitan ng isang mas malalim na ingay, ang alaala ng apoy na minsang sumira sa kanyang mundo. Isang alaala na hindi kailanman tuluyang nawala, kundi tahimik lamang na nanatili sa loob niya, naghihintay ng sandaling muling magliyab. Sa bawat hakbang niya, ang sahig na marmol sa ilalim ng kanyang paa ay tila nagiging malamig na bakal, at sa isang iglap, ang kasalukuyan ay unti-unting natatakpan ng nakaraan na parang dalawang eksenang sabay na umiikot sa kanyang isipan. 3 taon na ang nakalipas, isang gabi na walang babala, walang paghahanda, at walang awa, kung saan ang hangin ay puno ng amoy ng gasolina at ang gabi ay punit ng liwanag ng apoy. Ang sasakyan ay nagliyab sa gilid ng kalsada. Ang apoy ay sumasayaw na parang buhay na nilalang, at sa loob nito ay may isang lalaking desperadong sumisigaw para sa tulong. Ang kanyang boses ay basag, puno ng takot, at walang ibang pangalan ang binigkas kundi ang sa sarili niyang kaligtasan. "Tulungan mo ako!" Sigaw ni Yuanhang noon, at kahit ang sinumang makarinig ay magdadalawang isip, si Suksi ay hindi. Hindi niya inisip kung gaano kalakas ang apoy, hindi niya inisip kung gaano kalaki ang panganib, at lalong hindi niya inisip ang sarili niyang buhay. Ang alam lang niya ay may isang taong kailangang iligtas, at sa panahong iyon, sapat na yon para tumakbo siya papunta sa impyerno. Ang init ay agad kumapit sa kanyang balat, ang usok ay pumasok sa kanyang baga na parang lason, at ang bawat segundo sa loob ng nagliliyab na sasakyan ay parang isang habambuhay na pagdurusa. Ngunit hindi siya tumigil, hindi siya umatras. At sa huli, nailabas niya si Yuanhang mula sa apoy, habang ang kanyang sariling mundo
ay unti-unting nagdidilim. Sa ospital, ang lahat ay naging tahimik ngunit mabigat. Ang mga ilaw ay maliwanag, ngunit walang saysay para sa kanya. At ang mga doktor ay nagsalita ng mga salitang hindi niya agad naunawaan. Pinsala, paso, necrosis. Mga terminong parang malamig na hatol na ibinibigay sa kanyang kapalaran. Isang buwan siyang halos hindi natulog. Ang sakit ay parang alon na paulit-ulit na bumabangga sa kanyang katawan. At sa bawat sandali, ang tanong ay hindi kung gagaling siya, kundi kung kakayanin pa ba niya. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, may isang bagay na pinanghawakan niya. Ang paniniwala na ang lalaking iniligtas niya ay hindi siya iiwan, na ang sakripisyong iyon ay hindi masasayang. At noong mga panahong iyon, si Yuanhang ay nasa tabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Ang kanyang mga salita ay tila taos-puso. At ang bawat pangako ay parang isang ilaw sa dilim. Hindi kita iiwan, sabi niya noon. Hawak ang kamay ni Susie na halos wala ng pakiramdam. Habang buhay kitang aalagaan. Sa kanyang kahinaan, naniwala si Susie, pinaniwalaan niya ang bawat salita at hinayaan niyang ang pag-ibig na yon ang maging dahilan kung bakit niya tinanggap ang kanyang kapalaran. Ngunit ngayon, habang siya ay naglalakad patungo sa altar, ang bawat alaalang iyon ay parang kutsilyong dahan-dahang umiikot sa kanyang dibdib. Dahil ang lalaking minsang nangakong hindi siya iiwan, ay siya ring taong unang bumitaw. Ang mga salitang puno ng pagmamahal noon ay napalitan ng pagkasuklam. Ang mga haplos na puno ng pag-aalaga ay naging malamig na pagtulak palayo. At ang utang na loob na dati tila sagrado ay naging pabigat na nais niyang itapon. Huminto sandali si Susie, ang kanyang mga daliri ay bahagyang kumapit sa laylayan ng kanyang damit. At sa loob ng kanyang isipan, may isang tanong na matagal na niyang iniiwasan, ngunit ngayon ay hindi na niya kayang takasan. Kung hindi ako pumasok sa apoy noong gabing iyon, magiging iba ba ang lahat? Ngunit halos agad din niyang sinagot ang sarili. Hindi, dahil ang problema ay hindi ang desisyong iligtas siya, kundi ang taong pinili niyang iligtas. Isang malamig na katahimikan ang bumalot sa kanyang puso, at sa pagkakataong iyon, ang sakit ay hindi na kasing talas tulad ng dati. Sa halip, ito ay naging isang matigas na bagay, parang bakal na unti-unting hinubog sa loob niya na hindi na basta-basta mababasag. Ang pag-ibig na minsang naging sentro ng kanyang mundo ay unti-unting nawawala, napapalitan ng isang malinaw at matatag na desisyon. Hindi na siya babalik sa dati, hindi na siya magpapagamit, at higit sa lahat, hindi na siya magiging mahina. Habang muling gumalaw ang kanyang mga paa, ang kasalukuyan ay bumalik sa kanya. Ang tunog ng musika ay muling lumakas, at ang liwanag ng bulwagan ay muling bumalot sa kanyang paligid. Ngunit ngayon, hindi na siya ang parehong babae na naglalakad sa dilim. Kahit nakapikit ang kanyang mga mata, ang kanyang isipan ay mas malinaw kaysa kailanman. Sa dulo ng aisle, naghihintay si Yuanhang. Walang ideya na ang babaeng papalapit sa kanya ay hindi na ang taong minsang nagmahal sa kanya ng walang kapalit. At sa loob ng katahimikan ng kanyang puso, isang pangungusap ang unti-unting nabuo, hindi bilang tanong, kundi bilang hatol. Ang apoy na minsang sumira sa akin. Ngayon, ang magiging simula ng pagkawasak ninyo. Sa dulo ng aisle, nakatayo si Zhao Yuanhang na parang isang perpektong groom sa paningin ng iba. Maayos ang suot, tuwid ang tindig, at may bahid ng kumpiyansa sa bawat kilos. Ngunit para kay Susie, ang presensyang iyon ay wala ng ibang dala kundi lamig at pagkasuklam, na parang ang lalaking minsan niyang minahal ay isa ng estrangherong hindi niya kailanman tunay na nakilala. Habang papalapit siya, ang pagitan nila ay unti-unting nababawasan. Ngunit kasabay nito, ang distansya sa pagitan ng kanilang mga puso ay lalong lumalawak, na parang dalawang mundo na hindi na kailanman magtatagpo muli. Narinig niya ang mahinang bulungan ng mga bisita, ang mga papuri, ang mga inaasahan, ang mga haka-haka tungkol sa kanilang pagmamahalan. At sa bawat salitang iyon, mas lalo niyang naramdaman kung gaano kalalim ang kasinungalingan
na bumabalot sa araw na yon. Ang officiant ay nagsimulang magsalita. Ang boses nito ay malinaw at formal, puno ng mga salitang dapat sanay sagrado. Ngunit para kay Suksi, ang bawat pangungusap ay parang isang script na wala ng saysay, isang ritual na wala ng laman dahil ang katotohanan ay matagal nang nawasak. Sa sandaling iyon, isang malamig na hangin ang tila dumaan sa kanyang isipan at doon, sa gitna ng ingay at ilaw, gumawa siya ng isang desisyon na hindi na mababawi. Hindi ito biglaan, hindi ito impulsibo. Ito ay bunga ng 3 taon ng pananahimik, pagtitiis, at unti-unting pagkabasag ng kanyang tiwala. Hindi na ako ang babaeng yon. Tahimik niyang sinabi sa sarili, at ang mga salitang yon ay parang isang pangako na hindi na niya kailanman sisirain. Ngunit sa kabila ng katatagang iyon, may isang praktikal na tanong na sumulpot sa kanyang isipan. Kung babasagin niya ang kasal na ito, paano niya haharapin ang lahat ng tao sa harap niya? Paano niya haharapin ang kahihiyang nais nilang ipataw sa kanya? At higit sa lahat, paano niya babawiin ang kontrol na matagal nang inagaw sa kanya? Sa sandaling iyon, naalala niya ang lalaking nakasalubong niya kanina. Ang estrangherong may malamig, ngunit matatag na presensya. Ang lalaking hindi nagdalawang isip na tulungan siya kahit wala siyang alam tungkol sa kanya. Ang alaala ng tagpong iyon ay malinaw pa rin sa kanyang isip. Ang madilim na hallway, ang magulong sitwasyon kung saan siya ay napagkamalang babae mula sa KTV, ang kamay na pilit humihila sa kanya, at ang boses na tumawag ng tulong nang hindi niya inaasahan. At pagkatapos, ang pagdating ng lalaking yon, si Shu Jinzo, na parang isang tahimik na bagyo, walang labis na salita, ngunit sapat ang presensya para patahimikin ang lahat. Ayos ka lang ba? Tanong nito noon, at kahit simpleng tanong lang yon, may kakaibang bigat na nagpaiwas sa kanya sa takot. Sa sandaling iyon, gumawa siya ng isang desisyong halos baliw sa paningin ng iba. Pakakasalan mo ba ako? Tanong niya sa isang lalaking kakakilala pa lang niya. At kahit siya mismo ay nagulat sa sarili niyang mga salita, may isang bahagi sa kanya ang alam na yon ang tanging paraan para makalabas siya sa sitwasyong yon nang hindi tuluyang nadudurog. At ang sagot ni Jinzo ay hindi pagtawa, hindi pag-aalinlangan, kundi isang simpleng "Oh!" na parang ang kasal ay hindi isang pabigat, kundi isang kasunduan na maaari niyang panindigan. Ngayon, habang nakatayo siya sa altar, ang alaala ng sagot na yon ay parang isang matibay na sandigan sa kanyang isipan at unti-unti niyang naramdaman na hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Sa kabilang dulo ng bulwagan, sa gitna ng mga taong walang kaalam-alam, naroon si Jinzo, tahimik na nakatingin, hindi nakikialam ngunit handang kumilos sa tamang sandali. At ang presensya nito ay parang isang anino na nagbibigay sa kanya ng lakas. Suksi, tawag ni Yuanhang, bahagyang yumuko upang mas marinig siya, at ang boses nito ay may halong pagkainip. Tapusin na natin ito. Ang paraan ng pagsasalita nito ay parang gusto na niyang matapos ang isang obligasyon, hindi isang seremonyang dapat, sana'y puno ng emosyon. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Suksi na kahit isang segundo pa ang gugulin niya sa lalaking ito, ay isa ng pag-aaksaya ng sarili niyang buhay. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo, ang belo ay bahagyang gumalaw, kasabay ng kanyang paghinga, at kahit nakapikit ang kanyang mga mata, ang presensya niya ay biglang nagbago. Hindi na siya ang tahimik na nobya na inaasahan ng lahat. Isang sandaling katahimikan ang bumalot sa paligid, parang may naramdamang kakaiba ang mga tao, kahit hindi nila maipaliwanag kung ano iyon. At pagkatapos, sa gitna ng lahat ng ilaw, ng lahat ng mata, at ng lahat ng inaasahan, marahan siyang nagsalita. Hindi malakas, hindi dramatiko, ngunit sapat para marinig ng lahat. Hindi ko ipagpapatuloy ang kasal na ito. Ang mga salitang iyon ay bumagsak sa bulwagan na parang isang basag na salamin, agad na nagdulot ng kaguluhan, bulungan, at pagkabigla na hindi na kayang pigilan. Nababaliw ka ba? Agad na bulong ni Yuanhang, ang boses nito ay puno ng galit at hiya.
Ngunit hindi pa siya natapos. Hindi ito kasal natin, dagdagak niya, at sa bawat salita, mas lalo niyang naramdaman ang bigat ng kanyang desisyon, ngunit hindi siya umatras. Ito ay simula ng katapusan. Sa likod ng kanyang katahimikan, may isang bagay na tuluyang nabasag, hindi ang kanyang puso, kundi ang takot na matagal niyang kinapitan. At sa sandaling iyon, si Yang Suksi ay hindi na isang babaeng inapi, kundi isang taong handang wasakin ang lahat nang nagtangkang durugin siya. Ang katahimikan na sumunod sa kanyang mga salita ay hindi simpleng katahimikan, kundi isang biglaang paghinto ng mundo. Parang ang buong bulwagan ay napigil ang paghinga habang ang mga mata ng lahat ay sabay-sabay na tumuon sa kanya. Sinusubukang unawain kung ang narinig ba nila ay totoo o isa lamang maling akala. Si Zhao Yuanhang ang unang gumalaw. Ang kanyang mukha ay nanigas sa pagitan ng galit at kahihiyan. At ang boses niya ay bumaba, ngunit mas naging matalim. Suksi, huwag kang magbiro. Ngunit sa likod ng kontroladong tono ay halatang nanginginig ang kanyang pasensya. Dahil sa unang pagkakataon, may bagay na hindi niya kontrolado. Ngunit hindi siya pinansin ni Suksi. Sa halip, marahan niyang itinaas ang kanyang ulo. At kahit nananatiling nakapikit ang kanyang mga mata, ang kanyang presensya ay tila luminaw. Parang may ilaw na nagmumula sa loob niya na hindi na kayang takpan ng anumang belo. Hindi ako nagbibiro, sagot niya. At ang kanyang boses ay hindi na mahina, kundi tahimik na matatag, isang uri ng lakas na hindi kailangang ipagsigawan para maramdaman ng lahat. Ang bulungan sa paligid ay biglang lumakas. Ang mga bisita ay nagkatinginan. Ang ilan ay natatawa sa pag-aakalang isa itong eksena lamang, habang ang iba ay nagsisimulang makaramdam na may mas malalim na nangyayari. Kung ayaw mong magpakasal, umalis ka na lang. Malamig na sabi ni Yuanhang, sinusubukang ibalik ang kontrol sa sitwasyon. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin, muling nagsalita si Suksi at sa pagkakataong ito, ang kanyang mga salita ay parang direktang tumama sa gitna ng bulwagan. Magpapakasal ako, pero hindi sa'yo. Isang sabay-sabay na hingal ang narinig mula sa mga tao. Parang isang alon ng pagkabigla na kumalat mula sa harapan hanggang sa pinakadulo ng silid. At kahit ang officiant ay napahinto, hindi alam kung paano ipagpapatuloy ang seremonya. May iba ka? Ang tanong ni Yuanhang ay puno ng panlalait. Ngunit may halong kaba na hindi niya maitatago. At si Joe Maina, na nakatayo sa gilid, ay bahagyang napaatras. Ang kanyang mga mata ay mabilis na kumikilos na parang sinusubukang kalkulahin ang nangyayari. Ngunit hindi agad sumagot si Suksi. Sa halip, bahagya niyang ibinaling ang kanyang ulo sa direksyong alam niyang naroroon ang lalaking kanyang pinili. Isang lalaking tahimik, ngunit hindi kailanman naging invisible sa kanyang pakiramdam. Sa likod ng mga bisita, may isang figura na unti-unting gumalaw at ang bawat hakbang nito ay may kakaibang bigat, parang ang hangin mismo ay nagbibigay daan. Si Xu Jinzhou ay hindi nagmadali, hindi siya nagsalita, ngunit ang presensya niya ay sapat para magdulot ng kakaibang tensyon sa paligid, na parang may isang bagay na hindi nila maipaliwanag, ngunit hindi nila kayang baliwalain. Nang tuluyan siyang lumapit, ang mga mata ng mga tao ay unti-unting lumaki. Ang ilan ay nagbulungan, ang iba ay napaatras, at ang pangalan niya ay nagsimulang pabulong na kumalat. Hindi malinaw, ngunit sapat para magdulot ng kaba. Siya ang mapapangasawa ko, malinaw na sabi ni Susie, at sa sandaling iyon, ang kanyang kamay ay bahagyang gumalaw. Tila inaabot ang direksyon ni Jinzhou, hindi bilang isang bulag na nangangapa, kundi bilang isang taong alam kung sino ang kanyang pinipili. Walang pag-aalinlangan, lumapit si Jinzhou at hinawakan ang kanyang kamay, at ang simpleng ugnayang iyon ay parang isang tahimik na kasunduan. Walang engranding salita, walang dramatikong pangako, ngunit puno ng bigat na hindi kayang baliin. Isang mahinang tawa ang kumawala kay Yuanhang, ngunit ito ay puno ng panlalait. Seryoso ka ba? Sabi niya. Tinitingnan si Jinzhou na parang sinusukat ang halaga nito. Alam mo ba kung sino ang kinakalaban mo?
Ngunit hindi siya sinagot ni Jinzo kaagad. Sa halip, dahan-dahan siyang tumingin kay Suksi. Ang kanyang mga mata ay hindi malambing, ngunit hindi rin malamig. May isang uri ng katahimikan na nagbibigay katiyakan. At sa isang simpleng galaw, bahagya niyang hinigpitan ang hawak sa kamay nito. Kung kailangan mo ng nobyo, mahinahon niyang sabi, ang boses ay mababa, ngunit malinaw na narinig ng lahat, nandito ako. Walang yabang, walang pananakot, ngunit ang paraan ng pagkakasabi niya ay parang isang katotohanang hindi na kailangang patunayan. At sa sandaling iyon, ang balanse ng kapangyarihan sa loob ng bulwagan ay unti-unting nagbago, kahit hindi pa ito lubos na nauunawaan ng lahat. Pakakasalan kita, dagdag ni Jinzo, diretso at walang paligoy, at ang mga salitang iyon ay parang isang pinto na biglang bumukas sa harap ni Suksi. Isang pinto palabas ng 3 taon niyang pagkakulong sa maling pag-ibig. Sa loob niya, may isang bagay na unti-unting lumuwag, hindi dahil nakahanap siya ng bagong pag-ibig, kundi dahil sa wakas ay may isang taong handang tumayo sa tabi niya nang hindi siya minamaliit. Ang bulwagan ay muling napuno ng ingay. Ang mga tao ay nagsimulang magsalita. Nang sabay-sabay, ang ilan ay tumatawa, ang iba ay naguguluhan, at ang ilan ay tahimik na nanonood, na parang alam nilang ang eksenang ito ay simula pa lamang ng mas malaking pagbagsak. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, si Suksi ay nanatiling kalmado. Ang kanyang kamay ay hawak ni Jinzo. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, hindi niya naramdaman ang pag-iisa. Sa harap niya, si Zhao Yuanhang ay hindi na mukhang kumpiyansa. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at hindi matanggap na pagkatalo, habang si Zhou Maina ay tahimik na nagmamasid. Ang kanyang nangiti ay bahagyang nawawala, napapalitan ng isang tensyon na hindi niya kayang itago. At sa sandaling iyon, kahit hindi pa nagsisimula ang tunay na laban, malinaw na sa lahat na ang kwento ng kasal na ito ay tuluyan ng nagbago. At si Jiang Suksi, ang babaeng minsang tinawag na mahina at bulag, ay ngayon nakatayo sa gitna ng bulwagan, hindi na bilang biktima, kundi bilang taong muling isinulat ang sarili niyang kapalaran. Ang bulwagan na ilang sandali lang ang nakalipas ay puno ng ilaw at inaasahan ay unti-unting nagbago ang timpla. Parang ang hangin mismo ay naging mabigat, puno ng tensyon na hindi na kayang itago ng musika o ng mga dekorasyong kumikislap sa paligid. Ang mga bulungan ay naging mas malakas, mas matalim, at ang bawat mata ay nakatutok na ngayon hindi sa isang romantikong seremonya, kundi sa isang eksenang unti-unting nagiging banggaan ng mga katotohanan. Sa gitna ng lahat, si Suksi ay nanatiling nakatayo. Ang kanyang kamay ay hawak pa rin ni Jinzo, at kahit wala siyang nakikitang pisikal, ramdam niya ang pagbabago. Ang paglipat ng kapangyarihan mula sa mga taong matagal nang umaapi sa kanya papunta sa kanyang sariling mga kamay. Sapat na ang drama na ito, biglang sabi ng ina ni Yuanhang. Ang kanyang boses ay matalas at puno ng pagmamataas, habang siya ay lumapit na parang isang hukom na handang magbigay ng hatol. Pinakasalan ka lang ng anak ko dahil napilitan, at ngayon ikaw pa ang may lakas ng loob na umarte? Ang bawat salita nito ay parang kutsilyong ipinupukol sa harap ng mga tao, na malinaw na may layuning ibalik ang kahihiyan kay Suksi. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya umatras. Napilitan, ulit ni Suksi, at ang kanyang boses ay tahimik, ngunit may bigat na agad nakapigil sa ingay sa paligid. Kung ganoon pala, bakit hindi ninyo sinabi noon pa? Isang sandaling katahimikan ang bumalot sa bulwagan, at kahit ang ina ni Yuanhang ay bahagyang napahinto, na parang hindi inaasahan na sasagot ang babaeng dati tahimik lamang. Huwag mo nang palakihin ito, sumingit si Yuanhang. Ang kanyang tono ay puno ng pagkainip at galit, ngunit sa ilalim nito ay may bakas ng kaba. Lumabas ka na lang at huwag mo nang sirain ang kasal. Ngunit bago pa siya makapagpatuloy, muling nagsalita si Suksi. At sa pagkakataong ito, ang kanyang mga salita ay mas malinaw, mas diretsyo, at mas walang takot. Ang kasal na ito ay matagal nang sira, hindi dahil sa akin,
kundi dahil sa inyo. Isang mahinang tawa ang kumawala kay Jomena, ngunit ito ay pilit na parang sinusubukan niyang kontrolin ang sitwasyon na unti-unti nang nawawala sa kanyang mga kamay. Suksi, huwag ka nang magpanggap, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng mapanlinlang na lambing. Kung hindi mo kayang tanggapin na hindi ka sapat, huwag mong gawing palabas ang lahat. Ngunit sa sandaling iyon, ang mga salitang iyon ay wala ng kapangyarihan dahil ang babaeng kaharap niya ay hindi na ang parehong suksi na kayang saktan ng ganitong paraan. Hindi ako sapat? Ulit ni Suksi, bahagyang ngumiti, at ang nangiting iyon ay hindi na mahina kundi malamig. Tama ka, hindi ako sapat para sa mga taong katulad ninyo. Ang mga salitang iyon ay parang apoy na unti-unting kumalat sa bulwagan at ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan ng mas malakas. Ang ilan ay natatawa, ang iba ay napapailing, ngunit lahat ay hindi na makaalis sa eksenang nagaganap sa harap nila. Sa gitna ng kaguluhan, bahagyang humakbang si Jinso pasulong, hindi para manguna, kundi para tumayo sa tabi ni Susi na parang isang tahimik na pader na hindi kayang basagin. Sapat na, mahinahon niyang sabi. At kahit hindi malakas ang kanyang boses, agad itong nagdulot ng kakaibang katahimikan na parang ang lahat ay napilitang makinig. Kung hindi ninyo kayang igalang siya, mas mabuting manahimik na lang kayo. Walang galit sa kanyang tono, ngunit ang bawat salita ay may bigat na hindi kayang kontrahin. Sino ka para makialam? Mabilis na sagot ni Yonhang. Ang kanyang pride ay malinaw na nasaktan. Alam mo ba kung sino ako? Ngunit hindi na siya pinansin ni Jinzhou. Sa halip, bahagya niyang ibinaling ang kanyang atensyon kay Suksi at sa isang simpleng galaw, ipinakita niya na ang presensya niya roon ay hindi para makipagtalo, kundi para manatili sa tabi nito. Sa sandaling iyon, ang tensyon ay umabot sa rurok at ang bulwagan ay tuluyang naging isang entablado ng digmaan, hindi pisikal, kundi emosyonal at sosyal, kung saan ang bawat salita ay may kapangyarihang magwasak o magtayo. Si Wanhang ay nakatayo sa harap, pilit na pinapanatili ang imahe ng isang lalaking may kontrol, ngunit ang kanyang mga mata ay unti-unting naglalantad ng galit at kawalan ng katiyakan, habang si Mayna ay nasa gilid. Ang kanyang ngiti ay tuluyang nawawala, napapalitan ng malamig na pag-iisip kung paano pa niya mababaligtad ang sitwasyon. At sa gitna ng lahat ng iyon, si Suksi ay nanatiling tahimik, ngunit ang kanyang katahimikan ay hindi na kahinaan, kundi isang sandata, isang pahinga, bago ang susunod na hakbang na magpapabago sa lahat. Dahil ang kasal na ito ay hindi na isang seremonya, kundi isang digmaan na siya mismo ang nagpasimula. At sa pagkakataong ito, hindi na siya ang talo. Ang tensyon sa loob ng bulwagan ay hindi na maikakaila. Parang ang hangin mismo ay nagiging mas mabigat sa bawat segundo at ang mga ilaw na kanina'y nagbibigay ng init ay tila naging malamig, naglalantad sa bawat ekspresyon, bawat pag-aalinlangan at bawat bitak sa mukha ng mga taong unti-unting nawawalan ng kontrol. Si Zhao Yuanhang ay nakatayo sa gitna, pilit pinipigilan ng galit na bumabalot sa kanya, ngunit sa likod ng kanyang kumpiyansa ay may isang bagay na unti-unting nabubura. Ang katiyakan na siya ang may hawak ng sitwasyon. Sa kabilang panig, si Suksi ay nananatiling kalmado. Ang kanyang presensya ay hindi na tulad ng dati na madaling matabunan, kundi parang isang tahimik na sentro ng bagyo kung saan umiikot ang lahat. Kung gusto mong magpalit ng nobyo, biglang sabi ni Yuanhang, pilit ibinabalik ang kontrol sa pamamagitan ng panlalait. Hindi ibig sabihin ay may tatanggap sa'yo. Ang kanyang boses ay may halong tawa, ngunit ang tawang iyon ay pilit, parang sinusubukang kumbinsihin hindi lang ang iba, kundi pati ang sarili niya. Sa estado mo, kahit sino ay magdadalawang isip. Ang mga salitang iyon ay agad na sinundan ng ilang mahihinang tawa mula sa mga bisita, ngunit hindi ito kasing lakas ng inaasahan, marahil dahil ang sitwasyon ay hindi na kasing simple ng dati. Ngunit hindi gumalaw si Suksi, at sa halip, bahagya niyang itinaas ang kanyang ulo. Ang kanyang mga labi ay dahan-dahang ngumiti, hindi bilang tugon sa panlalait,
kundi bilang kumpirmasyon ng isang bagay na matagal na niyang alam. Tama ka, sabi niya. At ang kanyang boses ay malinaw, walang bahid ng pag-aalinlangan. Hindi lahat ay tatanggap sa akin, pero hindi ko kailangan ng lahat. Isang maikling katahimikan ang sumunod. At sa loob ng sandaling iyon, ang kanyang mga salita ay parang isang patak ng tinta na unti-unting kumalat sa buong silid. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ni Jinzo, hindi na bilang isang taong nangangailangan ng gabay, kundi bilang isang taong pumipili. At sa isang simpleng galaw, ipinakita niya kung saan siya nakatayo. Kailangan ko lang ang isang taong hindi bulag sa katotohanan, dagdag niya, at ang bawat salita ay parang direktang tumatama kay Yuanhang at kay Mayna, na kapwa hindi agad nakapagsalita. Sa sandaling iyon, si Jinzo ay bahagyang humakbang pasulong at kahit walang dramatikong kilos, ang presensya niya ay tila lumawak. Parang ang espasyo sa paligid niya ay kusang nagbibigay daan. Hindi niya kailangang patunayan ang sarili niya sa inyo. Mahinahon niyang sabi, at ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit may kakaibang bigat na agad, nagpatigil sa bulungan. Ang tanong ay, kayanin niyo bang harapin ang katotohanan kapag dumating ito? Walang galit, walang pagbabanta, ngunit ang paraan ng kanyang pagsasalita ay parang may nakatagong kumpiyansa na hindi madaling hamunin. Katotohanan, ulit ni Mayna, bahagyang tumawa, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na kasing kumpiyansa tulad kanina. Anong katotohanan ang sinasabi mo? Ngunit sa sandaling iyon, hindi agad sumagot si Suksi. Sa halip, dahan-dahan siyang huminga. At ang simpleng kilos na iyon ay parang paghahanda sa isang bagay na mas malaki kaysa sa simpleng pagtatalo. Sa loob ng kanyang isipan, ang lahat ay malinaw, ang 3 taon ng pananahimik, ang bawat insulto na tiniis niya, ang bawat sandaling pinili niyang hindi magsalita kahit kaya niya. At ngayon, ang lahat ng iyon ay nagtipon-tipon sa isang punto na hindi na kayang pigilan. Panahon na, bulong niya sa sarili, at sa sandaling iyon, ang takot ay tuluyang naglaho, napalitan ng isang malamig at matatag na determinasyon. Mamamanghanga ang lahat, dahan-dahan niyang sabi, inuulit ang mga salitang minsang ginamit laban sa kanya. Ngunit ngayon ay may ibang kahulugan, pero hindi sa paraan na inaasahan ninyo. Ang mga bisita ay muling nagkatinginan. Ang kanilang mga ekspresyon ay halo ng kuryosidad at kaba, na parang nararamdaman nilang may paparating na bagay na hindi nila kontrolado. Sa harap niya, si Yuanhang ay bahagyang napaatras, hindi dahil sa pisikal na takot, kundi dahil sa kakaibang pagbabago sa babaeng kaharap niya. Isang pagbabago na hindi niya nakita sa loob ng 3 taon, o marahil ay piniling hindi makita. Ano na naman ang balak mo? Tanong niya, at sa unang pagkakataon, ang kanyang boses ay hindi naganap na matatag. Ngumiti si Suksi, at sa pagkakataong ito, ang ngiting iyon ay hindi na nakatago. Ito ay malinaw, tahimik, ngunit puno ng kahulugan na hindi agad mamababasa ng iba. Hintayin mo, sagot niya. At ang 2 salitang iyon ay sapat para magdulot ng mas malalim na tensyon kaysa anumang sigaw. At sa gitna ng ilaw, ng mga matang nakatutok, at ng hangin na tila huminto sa paggalaw, ang kapalaran ay unti-unting nagbabago ng direksyon, hindi na pabor sa mga taong matagal nang nanalo, kundi sa babaeng minsang itinuring na wala ng laban. Ang katahimikan sa loob ng bulwagan ay tila nagiging mas mabigat sa bawat segundo. Parang ang lahat ay naghihintay ng isang bagay na hindi nila kayang pangalanan, ngunit hindi rin nila kayang iwasan. At sa gitna ng mga matang nakatutok kay Suksi, ang kanyang presensya ay unti-unting nagiging sentro ng eksena. Hindi dahil siya ang nobya, kundi dahil siya na ngayon ang may hawak ng direksyon ng kwento. Si Joe Mayna ang unang gumalaw, ang kanyang ngiti ay pilit ibinalik sa labi. Ngunit ang bahagyang pagpitlag ng kanyang mga mata ay nagsiwalat ng kaba na hindi niya kayang itago. Suksi, sapat na ang pagpapanggap. Sabi niya, ang boses ay matamis, ngunit may halong panunulsol. Kung may gusto kang sabihin, sabihin mo na lang ng diretso, huwag mong gawing palabas ang sarili mong kahihiyan.
Ngunit sa halip na umatras, bahagyang tumango si Suksi na parang kinikilala ang hamon at sa isang marahang galaw, itinaas niya ang kanyang kamay at hinawakan ang gilid ng kanyang belo. Ang simpleng kilos na iyon ay agad nakatawag ng pansin ng lahat at ang mga bulungan ay muling lumakas. Ang ilan ay nag-akala na ito na ang sandaling ipapakita niya ang kahihiyang inihanda para sa kanya. Si Yuanhang ay bahagyang nangumiti, isang ngiting puno ng panlalait at kumpiyansa na para bang sa wakas ay babalik ang kontrol sa kanyang kamay. Ngunit hindi niya napansin ang kakaibang katahimikan sa mukha ni Suksi, isang katahimikan na hindi nakahinaan kundi babala. Gusto ninyong makita ang katotohanan? Tanong ni Suksi, at ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit sapat para marinig ng bawat tao sa silid. At sa sandaling iyon, ang bulwagan ay muling natahimik, na parang ang lahat ay napilitang makinig. Dahan-dahan niyang hinila ang belo, at sa bawat sentimetro na bumababa ito, ang tensyon ay tumataas. Parang isang eksenang naka-slow motion kung saan ang lahat ay nakatingin, ngunit walang makagalaw. Nang tuluyan niyang ibaba ang belo, ang unang nakita ng mga tao ay hindi ang kahihiyang inaasahan nila, kundi ang isang mukha na kalmado, matatag, at walang bakas ng takot. At sa loob ng ilang segundo, walang nagsalita, na parang ang lahat ay naguguluhan sa hindi pagkakatugma ng kanilang inaasahan at ng realidad na nasa harap nila. Ito ang gusto ninyong makita? Tanong niya muli. At ang kanyang mga mata, na dapat sana'y walang laman, ay nanatiling nakapikit. Ngunit ang kanyang presensya ay parang mas malinaw pa kaysa sa sino mang nakatingin. Hindi pa yon ang katotohanan, dagdag niya, at bago pa makapag-react ang sinuman, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at hinawakan ang piring sa kanyang mga mata. Ang simpleng galaw na yon ay parang isang senyales na may mas malalim pang ibubunyag. Akala ninyo kilala ninyo ako, patuloy niya, at sa bawat salita ay mas lumalalim ang katahimikan sa paligid. Akala ninyo alam ninyo ang lahat tungkol sa akin, pero wala kayong alam. Sa isang maikling sandali, parang tumigil ang oras, at pagkatapos, dahan-dahan niyang inalis ang piring. Ang reaksyon ay hindi agad sumabog. Sa halip, may isang iglap ng ganap na katahimikan na parang ang mga utak ng lahat ay kailangan munang iproseso ang kanilang nakikita. At pagkatapos ay unti-unting lumitaw ang pagkabigla. Ang mga mata na lumaki, ang mga bibig na bahagyang nabuka, ang mga bulong na nagsimulang kumalat na parang apoy. Hindi siya bulag. May isang boses na halos pabulong, ngunit sapat para magpasimula ng alon ng reaksyon sa buong bulwagan. Si Yuanhang ay literal na napaatras, ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, at ang kumpiyansang kanina ay nakasulat sa kanyang postura ay biglang nawala, napalitan ng isang halo ng galit at hindi paniniwala. Ano ito? Mahina niyang sabi, na parang hindi niya matanggap ang nakikita niya, habang si Maina naman ay tuluyang nanahimik. Ang kanyang mga mata ay nakatutok kay Suksi na parang sinusubukang hanapin kung saan siya nagkamali. 3 taon, dahan-dahang sabi ni Susi, at sa pagkakataong ito, ang kanyang mga mata ay dahan-dahang bumukas, malinaw, matalim, at walang bahid ng kahinaan. 3 taon ninyong inisip na bulag ako. Ang mga salitang yon ay parang kulog na bumagsak sa gitna ng bulwagan, at ang mga bisita ay sabay-sabay na nag-ingay. Ang kanilang mga reaksyon ay halo ng pagkabigla, aliw, at kuryosidad. Bakit? Ang tanong ni Yuanhang ay halos hindi mabuo, at sa likod nito ay may isang takot na hindi niya kayang itago. Ang takot na ang lahat ng ginawa niya ay matagal nang nakikita. Bahagyang ngumiti si Suksi, at ang ngiting iyon ay hindi masaya kundi malamig. Parang isang taong sa wakas ay nakuha ang hustisyang matagal niyang hinintay. Dahil gusto kong makita kung hanggang saan ang kaya ninyong gawin, sagot niya. At ang bawat salita ay parang hinuhubad ang maskara ng mga taong nasa harap niya. Sa sandaling iyon, ang balanse ng kapangyarihan ay tuluyang nagbago. Hindi na ito isang laban ng salita,
kundi isang pagbubunyag ng katotohanan na hindi na kayang itago. At sa gitna ng lahat, siyang suksi ay nakatayo. Hindi na bilang biktima, kundi bilang taong may hawak ng lahat ng alas. Ang bulwagan ay tuluyang nagulo. Ang dating maayos na hanay ng mga bisita ay napalitan ng magkakapatong na bulungan at matitinding reaksyon. At sa gitna ng kaguluhan, si Suksi ay nanatiling nakatayo na parang hindi apektado ng ingay sa paligid. Dahil para sa kanya, ang sandaling ito ay hindi kaguluhan, kundi katarungan na matagal nang dapat dumating. Si Zhao Yuanhang ay tila nawala ng balanse. Ang kanyang mga mata ay paulit-ulit na tumitingin kay Suksi na parang umaasang magbabago ang kanyang nakikita. Ngunit ang malinaw na tingin nito ay hindi na maitatanggi. At sa unang pagkakataon, ang kanyang mundo ang gumuho sa harap ng lahat. Ikaw, nagsinungaling ka? Sa wakas ay nasabi niya. Ang boses ay puno ng galit, ngunit may halong kahinaan na hindi niya maitago, na parang sinusubukan niyang ibalik ang kontrol sa pamamagitan ng paninisi. Ngunit hindi agad sumagot si Suksi. Sa halip, bahagya niyang ibinaling ang kanyang tingin sa kanya. At sa simpleng kilos na iyon, ang dating distansya na hindi niya kayang lampasan ay tuluyang nawala. Nagsinungaling. Ulit niya. At ang kanyang boses ay hindi na emosyonal, kundi malamig na parang hatol o pinili mo lang na hindi makita ang katotohanan. Ang mga bisita ay unti-unting natahimik muli, na parang ang bawat salita ay mas mahalaga kaysa sa ingay, at si Joe Mayna, na kanina ay may kontrol sa kanyang ekspresyon, ay tuluyang nawala ng nangiti. Huwag mo kaming baliktarin, mabilis niyang sabi, ngunit ang kanyang boses ay hindi na kasing matatag. 3 taon kang nagkunwaring bulag, niloko mo siya, niloko mo kaming lahat. Ang mga salitang iyon ay agad na sinundan ng ilang bulong ng pagsang-ayon mula sa ibang tao, na parang naghahanap ng dahilan upang ibalik ang sisi kay Suksi. Ngunit sa halip na magpaliwanag agad, marahan siyang huminga, at ang simpleng kilos na iyon ay parang paghahanda sa mas malalim na pagbubunyag. Kung panlilin lang ang tawag ninyo doon, sabi niya, at ang kanyang boses ay malinaw na umaabot sa bawat sulok ng bulwagan. Ano ang tawag sa ginawa ninyo? Isang sandaling katahimikan ang sumunod, at sa loob ng sandaling iyon, ang tanong ay parang isang salamin na inilapit sa mukha ng mga taong naroroon. Dahan-dahan siyang humakbang pasulong, at ang bawat hakbang niya ay hindi na maingat, kundi puno ng kumpiyansa, na parang sa bawat galaw ay mas lalo niyang inaangkin ang espasyo na dati ipinagkait sa kanya. 3 taon na ang nakalipas, patuloy niya, at ang kanyang boses ay naging mas mababa, ngunit mas mabigat. Sinagip kita mula sa isang nasusunog na sasakyan. Ang mga bisita ay muling nagkatinginan. Ang ilan ay hindi alam ang kwento. Ang iba ay nagsimulang maalala ang mga bulong tungkol sa aksidente. At ang pangalan ni Yuanhang ay muling naging sentro ng atensyon. Sa gabing iyon, nawala ang paningin ko, dagdag niya, at ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Yuanhang, hindi na umiilag, hindi dahil sa kapalaran, kundi dahil pinili kong iligtas ka. Ang mga salitang iyon ay parang isang mabigat na bagay na bumagsak sa gitna ng silid, at kahit ang mga taong walang pakialam ay napilitang makinig. At sa loob ng 3 taon, patuloy niya, hinayaan kitang maniwala na utang mo sa akin ang lahat, hindi para kontrolin ka, kundi para makita kung anong klaseng tao ka kapag may utang na loob ka. Si Yuanhang ay tuluyang natahimik. Ang kanyang mga labi ay bahagyang gumalaw, ngunit walang lumabas na salita, na parang ang kanyang sariling konsensya ay nagsimulang magsalita sa kanya. Ngunit si Suksi ay hindi pa tapos, dahil ang 3 taon ng pananahimik ay hindi matatapos sa iilang pangungusap lamang. At ngayon, nakita ko na, sabi niya, at ang kanyang boses ay naging mas malamig, mas malinaw, na kahit ang buhay mo ay hindi sapat para turuan kang maging tao. Isang mahinang hingal ang narinig mula sa mga bisita, at ang tensyon ay muling umakyat. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito laban kay Susi, kundi laban sa katotohanang unti-unting lumalantad.
kung ganoon. Pilit na sabi ni Yuanhang, sinusubukang ibalik ang kanyang dignidad. Kung nagkunwari ka, bayaran mo ang 3 taon ng buhay ko. Ang mga salitang iyon ay parang desperadong pagtatangka na baguhin ang direksyon ng usapan at agad itong sinuportahan ng ilang tao na naghahanap ng paraan upang gawing simple ang sitwasyon. Ngunit sa halip na magulat, bahagyang ngumiti si Suksi at ang nangiting iyon ay may halong panlalamig na hindi na maitago. Gusto mo ng bayad? Tanong niya. At sa pagkakataong ito, ang kanyang boses ay may bahagyang diin na agad nakatawag ng pansin. Sige, isang salita lamang, ngunit sapat para patahimikin ang lahat. Pero bago iyon, dagdag niya, at ang kanyang tingin ay hindi na lang kay Yuanhang, kundi sa buong bulwagan. Pag-usapan muna natin kung magkano ang utang mo sa akin. Sa sandaling iyon, ang mga mata ng lahat ay muling tumuon sa kanya at ang dating simpleng tanong ay naging simula ng isang bagay na mas malaki. Isang pagbibilang na hindi pera lamang ang sukatan, kundi sakit, sakripisyo at pagkatao. At sa gitna ng lahat ng iyon, malinaw na malinaw ang isang bagay. Ang laro ay hindi pa tapos at si Jiang Suksi ang nagtakda ng bagong tuntunin. Ang mga salita ni Suksi ay parang isang tahimik na hatol na nakabitin sa hangin at sa loob ng bulwagan, ang dating magulong ingay ay muling napalitan ng isang kakaibang katahimikan na parang ang lahat ay sabay-sabay na naghihintay kung ano ang susunod niyang sasabihin, ngunit walang sino man ang handang tanggapin ang posibleng katotohanan. Si Zhao Yuanhang ay pilit na tumayo ng tuwid. Ang kanyang pride ay ayaw bumigay kahit malinaw na siya ay nawawalan na ng kontrol at ang kanyang boses ay muling naging matalim. Magkano ba ang gusto mo? Huwag mo nang palakihin ito. Ngunit sa likod ng kanyang mga salita ay may halong desperasyon na hindi niya maitago. Bahagyang ngumiti si Suksi, hindi bilang tugon sa kanyang tanong, kundi bilang kumpirmasyon ng isang bagay na matagal na niyang alam at dahan-dahan siyang humakbang pasulong. Ang kanyang presensya ay lalong naging matatag. Parang ang bawat galaw niya ay nagdadala ng bigat na hindi kayang kontrahin ng sinuman. Hindi ito tungkol sa kung magkano ang gusto ko, sabi niya. Ang kanyang boses ay malinaw at kontrolado. Ito ay tungkol sa kung gaano kalaki ang utang mo na hindi mo kayang bayaran. Ang mga bisita ay muling nagkatinginan. Ang ilan ay naguguluhan. Ang iba ay nagsisimulang makaramdam ng kakaibang kaba, na parang ang usapan ay papunta sa direksyong hindi nila inaasahan. 3 taon ng sakit, patuloy ni Sushi, at ang kanyang mga salita ay hindi dramatiko, kundi eksaktong parang binabasa ang isang talaan. 19 na operasyon sa balat, 1 buwan na hindi ako makatulog dahil sa sakit, at ang paningin na nawala dahil sa necrosis ng aking mga mata. Sa bawat detalye, ang mga ekspresyon ng mga tao ay unti-unting nagbago mula sa kuryosidad tungo sa pagkabigla. At kahit ang mga taong kanina ay nakangiti, ay tuluyang natahimik. Kung pera lang ang pag-uusapan, dagdag niya, ang halaga niyon ay higit sa 30 milyon. Imposible, agad na sigaw ni Yuanhang, na parang ang tanging paraan para hindi tanggapin ang katotohanan ay ang tanggihan ito ng buo. Kahit gaano kalala ang sugat, hindi aabot sa ganyang halaga. Ngunit bago pa siya makapagpatuloy, marahan lamang na itinaas ni Susi ang kanyang kamay, at ang simpleng kilos na yon ay sapat para mapahinto siya, na parang ang kapangyarihan ng sitwasyon ay tuluyan ng lumipat. Hindi ka naniniwala? Tanong niya. At sa pagkakataong ito, ang kanyang boses ay may bahagyang lamig na parang hinahamon siya. Hindi mo kailangang maniwala dahil may magpapatunay. Sa sandaling iyon, ang mga mata ng lahat ay muling gumalaw, na parang hinahanap kung sino ang tinutukoy niya, at ang tensyon sa loob ng bulwagan ay muling umakyat. Mula sa likuran, may isang boses ang biglang sumingit, kalmado, ngunit may awtoridad. Ako ang magpapatunay. Ang mga tao ay sabay-sabay na lumingon, at ang isang lalaking nasa gitna ng edad, maayos ang suot at may presensyang hindi basta-basta matatawaran, ay dahan-dahang lumapit.
At sa bawat hakbang niya ay parang mas lalong bumibigat ang katahimikan. Ang kanyang pagdating ay hindi enggrande, ngunit sapat para magdulot ng kakaibang respeto na hindi na kailangang ipaliwanag. Tiyo, marahang sabi ni Susie, at sa isang salita lamang, ang relasyon ay agad naging malinaw at ang mga bisita ay muling nagkatinginan. Ang ilan ay nagsimulang magbulungan, habang ang iba ay tahimik na nagmamasid. Direktor siya ng unang ospital sa lungsod. Dagdag niya, at ang impormasyon na yon ay parang isang alon na agad kumalat sa buong silid, nagdulot ng panibagong antas ng pagkabigla. Ang lahat ng record na hawak niya, patuloy ng lalaki, ang boses ay mababa, ngunit may awtoridad na hindi kayang kontrahin, ay tunay. Ang mga operasyon, ang gastos, at ang kondisyon ng kanyang mga mata noon. Sa sandaling iyon, ang pagtanggi ni Yuan Hang ay tila nawalan ng bigat, at ang kanyang mukha ay unti-unting nawalan ng kulay, na parang ang realidad ay tuluyan ng bumagsak sa kanya. Ngunit hindi pa doon natapos si Suksi, dahil ang pera ay hindi ang tunay na punto ng kanyang pagbubunyag. Pero mali ka, dagdag niya, muling ibinalik ang tingin kay Yuan Hang. Hindi ito ang tunay mong utang. Ang mga salitang iyon ay agad nakatawag ng pansin, at ang lahat ay muling natahimik, naghihintay kung ano ang susunod. Ang tunay mong utang, dahan-dahan niyang sinabi, at ang bawat salita ay parang isang martilyo na tumatama sa katotohanan. Ay ang 3 taon na ginugol ko sa paniniwala na karapat-dapat kang mahalin. Walang sumagot, walang gumalaw, at sa sandaling iyon, kahit ang hangin ay tila tumigil. Sa likod niya, si Xu Jinzhou ay tahimik lamang na nakatayo, ngunit ang kanyang presensya ay nananatiling matatag, at sa isang iglap, ang lahat ay tila nagiging malinaw. Ang pagkakaiba ng dalawang lalaki, ang isa na sumira sa kanya at ang isa na piniling tumayo sa tabi niya nang walang kondisyon. At ngayon, patuloy ni Susie, ang kanyang boses ay hindi na galit, kundi ganap na kalmado. Wala ka ng utang na loob dahil wala ka ng karapatang magkaroon nito. Ang mga salitang iyon ay parang huling putol sa anumang natitirang koneksyon, at sa sandaling iyon, ang lahat ay natapos. Hindi sa paraang inaasahan ng sinuman, kundi sa paraang siya mismo ang nagpasya. At sa gitna ng katahimikan, isang bagay ang naging malinaw sa lahat. Ang pangalan ni Jiang Suksi ay hindi na isang pangalang maaaring yurakan, kundi isang pangalang hindi nila kayang abutin. Ang katahimikan matapos ang mga salita ni Suksi ay hindi nagtagal, dahil ang bulwagan ay muling sumabog sa kaguluhan. Ngunit sa pagkakataong ito, ang ingay ay hindi na laban sa kanya, kundi laban sa mga taong unti-unting nabubunyag ang tunay na mukha. Si Zhao Yuanhang ay tila nawalan ng direksyon. Ang kanyang mga mata ay gumagalaw na parang naghahanap ng kakampi, ngunit ang mga bisitang kanina'y nakangiti sa kanya ay ngayon ay nagbubulungan. Ang ilan ay umatras, at ang ilan ay tahimik na pinapanood ang kanyang unti-unting pagbagsak na parang isang palabas na hindi nila inaasahang masaksihan. Hindi pa tapos ito, pilit niyang sabi. Ang boses ay mataas, ngunit hindi na kasing tibay tulad ng dati. At sa isang desperadong galaw, sinubukan niyang ibaling ang atensyon sa ibang direksyon. Kahit totoo ang lahat ng iyon, hindi ibig sabihin ay malinis ka. Ang mga salitang iyon ay parang huling pagtatangka na iligtas ang sarili. Ngunit bago pa ito makakuha ng suporta, isang malamig na tawa ang bahagyang kumawala mula kay Suksi. Malinis? Ulit niya, bahagyang ikiling ang ulo, at ang kanyang mga mata ay diretso nang nakatingin sa kanya. Walang bahid ng pag-iwas. Kung gusto mong pag-usapan ang kalinisan, baka gusto mong ipaliwanag ang sarili mo muna. Sa sandaling iyon, ang tensyon ay muling nagbago ng direksyon, at ang mga bisita ay tila sabay-sabay na napalingon kay Yuanhang, naghihintay ng paliwanag na hindi niya agad maibigay. Hindi na siya pinatagal ni Suksi. Sa isang simpleng senyas, ang malaking screen sa likod ng bulwagan ay biglang nagliwanag, at sa isang iglap, ang lahat ng mata ay napilitang tumingin doon. Sa una, hindi malinaw ang eksena, ngunit sa loob lamang ng ilang segundo,
Ang laman nito ay naging malinaw. Isang video na hindi dapat makita ng publiko, kung saan si Yuanhang at si Jomaina ay magkasama, ang kanilang mga kilos ay walang pag-aalinlangan, at ang kanilang mga salita ay mas malinaw pa kaysa anumang depensa na maaari nilang sabihin. Ang reaksyon ay agad sumabog. Ang mga hingal, ang mga bulungan, ang mga taong biglang napaatras, at ang mga mata na puno ng pagkabigla at aliw, na parang ang lahat ay nakasaksi ng isang lihim na matagal nang nakatago. Hindi ito totoo. Sigaw ni Maina. Ang kanyang boses ay nanginginig habang sinusubukang itanggi ang malinaw na ebidensya. Ngunit ang video ay patuloy na tumatakbo. Ipinapakita ang bawat detalye na hindi na kayang itago. Si Yuanhang ay literal na napaatras. Ang kanyang mukha ay nawala ng kulay at ang kumpiyansa na dati hawak niya ay tuluyang nawala. Napalitan ng isang desperadong takot na hindi niya kayang pigilan. Patayin mo yan! Sigaw niya, ngunit wala nang may pakialam sa kanyang utos dahil ang katotohanan ay naroon na, malinaw, hindi maitatanggi at hindi na mababawi. 3 taon, muling nagsalita si Suksi at ang kanyang boses ay muling nagdala ng katahimikan sa gitna ng kaguluhan. 3 taon ninyo akong ginawang tanga at sa 3 taon na iyon, inisip ninyo na wala akong alam. Bahagya siyang huminga at ang simpleng kilos na iyon ay parang paghahanda sa huling bahagi ng kanyang pagbubunyag. Pero ang hindi ninyo alam, dagdag niya, ay ang bawat hakbang ninyo ay matagal ko nang nakikita. Ang mga salitang iyon ay parang huling pako sa kabaong ng kanilang mga kasinungalingan. At ang mga bisita ay unti-unting nagbago ang tingin mula sa aliw tungo sa paghusga, mula sa paghusga tungo sa pag-iwas, na parang ang 2 taong kanina'y sentro ng atensyon ay ngayon ay mga taong dapat iwasan. Si Jomaina ay bahagyang napaatras, ang kanyang mga mata ay puno ng galit at kahihiyan, habang si Yuanhang ay tila tuluyang nawala ng lakas, hindi na kayang ipagtanggol ang sarili. Sa gitna ng pagbagsak na yon, si Suksi ay nanatiling kalmado at ang kanyang katahimikan ay mas malakas pa kaysa sa anumang sigaw. Dahil hindi niya kailangang ipaliwanag ang lahat, ang katotohanan ay nagsalita na para sa kanya. Sa likod niya, si Shu Jinzhou ay bahagyang lumapit at sa isang simpleng galaw, inilagay niya ang kanyang kamay sa balikat ni Suksi, hindi bilang proteksyon kundi bilang kumpirmasyon na hindi siya nag-iisa sa sandaling iyon. At ngayon, marahang sabi ni Susi, at ang kanyang boses ay hindi na puno ng galit kundi ganap na malinaw, wala na kayong maitatago. Ang mga salitang iyon ay parang huling pahina ng isang kwento na pilit nilang kinontrol, ngunit tuluyan nang naagaw sa kanila. At sa sandaling iyon, ang pagbagsak ay hindi na lamang personal, kundi pampubliko. Isang pagbagsak na hindi na kayang itago, hindi na kayang balikan, at higit sa lahat, hindi na kayang patawarin. Ang bulwagan ay hindi nakahawig ng isang kasal. Ito ay naging isang lugar kung saan ang katotohanan ay walang awa na inilantad. At sa gitna ng mga matang puno ng paghusga at pagkabigla, si Zhao Yuanhang at Jomaina ay tila nawalan ng lugar na tatayuan. Ang kanilang presensya ay unti-unting lumiliit sa harap ng isang katotohanang hindi nila kayang baluktutin. Ngunit bago pa tuluyang mawala ang ingay, isang bagong galaw ang naganap. Isang presensya na mas mabigat, mas tahimik, at mas hindi maikakaila. Mula sa entrada ng bulwagan, ang mga tao ay bahagyang naghiwalay, na parang ang hangin mismo ay nagbigay daan. At isang eleganteng babae ang pumasok, ang kanyang aura ay hindi kailangang ipaliwanag dahil sapat na ang paraan ng pagtingin sa kanya ng mga taong nakakakilala. Isang presensyang hindi lamang mayaman, kundi makapangyarihan. Sa kanyang likuran, may mga taong maayos ang tindig, hindi halatang nagbabantay, ngunit malinaw na hindi basta-basta. Ang mga bulungan ay agad nagbago ng tono mula sa tsismis tungo sa pagkamangha, habang ang pangalan na hindi pa binabanggit ay tila sabay-sabay na pumasok sa isipan ng ilan. Mahinang sabi ni Suksi, at sa isang salitang yon, ang buong bulwagan ay tila muling napako sa katahimikan. Dahil ang simpleng pagtawag na yon ay sapat para baguhin ang lahat ng alam nila tungkol sa kanya.
Ang babae ay lumapit. Ang kanyang mga mata ay dumaan sa lahat, kay Yuanhang, kay Maina, sa mga bisita, bago tuluyang huminto kay Suksi. At sa unang pagkakataon, ang matigas niyang ekspresyon ay bahagyang lumambot. Pinahirapan ka nila? Tanong nito, hindi malakas ngunit sapat para marinig ng lahat. At sa tanong na yon ay walang drama, walang sigaw, tanging isang malamig na pangako na may mangyayari sa mga taong nagkamali. Bahagyang umiling si Suksi, hindi bilang pagtanggi kundi bilang pagpigil sa emosyon na matagal niyang kinimkim. At sa sandaling iyon, ang babae ay bahagyang tumango na parang naunawaan ang lahat kahit walang kailangang ipaliwanag. Kung ganoon, sabi nito, at ang kanyang boses ay naging mas malamig, mas kontrolado, oras na para tapusin ito. Isang simpleng senyas lamang at ang mga taong nasa likod niya ay agad gumalaw. Hindi marahas, kundi eksaktong parang mga taong sanay sa ganitong sitwasyon at sa isang iglap, ang natitirang yabang ni Yuanhang ay tuluyang nawala. Ang kanyang mga salita ay hindi na lumabas, ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig, at ang kanyang mga mata ay puno ng takot na hindi na niya kayang itago. Hindi ito pwedeng mangyari. Mahina niyang sabi, ngunit ang boses niya ay halos hindi na marinig, na parang kahit siya ay hindi na naniniwala sa sarili niyang salita. Si Joe Mayna ay bahagyang umatras. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, at ang kumpiyansang matagal niyang hawak ay tuluyang gumuho, napalitan ng isang desperasyon na walang direksyon. Ngunit si Suksi ay hindi na tumingin sa kanila. Sa halip, marahan siyang humarap sa babaeng dumating, sa kanyang ina, at sa unang pagkakataon, ang matatag niyang anyo ay bahagyang lumambot, hindi bilang kahinaan, kundi bilang pahinga, matapos ang isang mahabang laban. Sa kanyang tabi, si Xu Jinzhou ay nanatiling tahimik, ngunit ang kanyang presensya ay hindi na lamang suporta, kundi bahagi na ng mundo na pinili ni Suksi. Handa ka na ba? Tanong ni Jinzhou, mahinahon, at ang tanong na yon ay hindi tungkol sa kasal, kundi sa lahat ng susunod na mangyayari pagkatapos nito. Saglit na tumingin si Suksi sa kanya, at sa pagkakataong yon, ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng sakit, kundi malinaw, parang isang bagong simula na unti-unting nabubuo. "Oh," sagot niya, at sa pagkakataong ito, ang salitang iyon ay totoo. Mula sa likod, isang kahon ang dahan-dahang dinala, at nang ito ay buksan, ang liwanag na tumama rito ay agad nagpakita ng isang bagay na hindi kayang baliwalain. Isang koronang may pulang diamante, kumikislap na parang may sariling buhay. Isang simbolo ng kapangyarihan na hindi mabibili ng pera, kundi minamana ng mga taong hindi kailanman kailangang magpanggap. Ang mga bisita ay muling napuno ng bulungan, ngunit ngayon ay hindi na tsismis, kundi purong pagkamangha. "Ito ang para sa aking manugang," sabi ng ina ni Sushi, at ang bawat salita ay parang isang pahayag na hindi na kailangang pagtibayin. Isang bagay na hindi kailanman maaabot ng mga taong hindi marunong magpahalaga. Walang direktang pangalan ang binanggit, ngunit sapat na ang kahulugan para maramdaman ng lahat kung sino ang tinutukoy. Dahan-dahang kinuha ni Jinzhou ang korona, at sa isang galaw na walang pag-aalinlangan, inilagay niya ito sa ulo ni Suksi, hindi bilang isang dekorasyon, kundi bilang pagkilala sa kung sino siya. Hindi bilang babaeng minsang inapi, kundi bilang isang taong hindi kailanman naging mababa, kahit kailan. Sa sandaling iyon, ang ilaw ng bulwagan ay tila nagbago. Ang lahat ay nakatutok sa kanya, at ang eksenang iyon ay hindi na isang kasal, kundi isang deklarasyon. At sa gitna ng lahat, si Yang Suksi ay nakatayo, hindi na sa dilim, kundi sa liwanag na siya mismo ang nagbukas, habang ang mga taong minsang tumawa sa kanya ay tahimik na nakatingin. Walang magawa, kundi tanggapin na ang babaeng kanilang minaliit ay hindi kailanman naging katulad nila. Ang kwento ay hindi nagtapos sa araw na yon. Doon pa lamang ito tunay na nagsimula. Hindi agad nawala ang ingay sa bulwagan, ngunit unti-unti itong naging malayo para kay Suksi, parang ang lahat ng bulungan, paghinga
at galaw ng mga tao ay naiwan sa isang espasyong hindi na niya kailangang balikan. Ang liwanag ng mga chandelier ay nananatiling pareho, ngunit ang pakiramdam ay nagbago. Hindi na ito isang entablado ng kahihiyan, kundi isang lugar kung saan tuluyan niyang iniwan ang lumang bersyon ng sarili niya. Sa kanyang ulo, ang koronang may pulang diamante ay mabigat, hindi dahil sa timbang nito, kundi sa kahulugan. Isang paalala na ang kapangyarihan ay hindi lamang ibinibigay, kundi pinaninindigan. Sa tabi niya, si Shu Jinzhou ay hindi nagsasalita, ngunit ang kanyang presensya ay sapat para maramdaman ni Suksi na ang katahimikan ay hindi nangangahulugang kawalan. Sa halip, ito ay parang isang pahinga pagkatapos ng bagyo, isang sandaling hindi puno ng tensyon kundi ng posibilidad. Pagod ka na, marahan nitong sabi, at ang simpleng pangungusap ay may kakaibang init na hindi niya inaasahan. Hindi ito awa, hindi ito pag-aalala na may kasamang kahinaan, kundi isang obserbasyon na parang kinikilala ang lahat ng dinaanan niya nang hindi kinakailangang ipaliwanag. Bahagyang napalingon si Suksi sa kanya at sa unang pagkakataon, mula nang magsimula ang araw na yon, ang kanyang mga mata ay hindi puno ng laban kundi ng pag-unawa. Hindi pa, sagot niya, ngunit ang kanyang boses ay mas malambot, mas totoo, na parang ang lakas na kanina ay matigas, ay ngayon ay unti-unting nagiging natural. Sa loob niya, may isang kakaibang pakiramdam. Hindi ito pag-ibig, hindi pa. Ngunit hindi na rin ito ang malamig na distansya na dati niyang pinanghahawakan. Ito ay isang bagay na hindi niya pa mabigyan ng pangalan. Sa kabilang bahagi ng bulwagan, ang mundo ay hindi ganoon katahimik. Si Zhao Yuanhang ay tuluyang nawalan ng lugar. Ang mga taong dati nakapaligid sa kanya ay unti-unting lumayo, na parang ang presensya niya ay naging isang bagay na dapat iwasan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at kahihiyan. At sa loob ng kanyang isipan, ang eksena kanina ay paulit-ulit na bumabalik. Ang mga mata ni Suksi na malinaw na tumingin sa kanya. Ang mga salitang hindi niya kayang kontrahin. At ang katotohanang hindi na niya kayang baluktutin. Hindi ito ang katapusan. Bulong ng isang bahagi ng kanyang sarili. Ngunit kahit ang bulong na yon ay hindi sapat para takpan ang katotohanang siya ay natalo. Si Joe Maina naman ay nakatayo sa gilid, tahimik ngunit hindi kalmado. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang nanginginig habang sinusubukan niyang kontrolin ang sarili. Ang kanyang isip ay mabilis na gumagalaw, hinahanap ang mga butas sa sitwasyon, ang mga paraan, para baliktarin ang lahat. Ngunit sa bawat segundo, mas lalo niyang nararamdaman na ang laban na ito ay hindi na niya kayang kontrolin tulad ng dati. Hindi pa tapos, paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili. Ngunit ang kumpiyansang iyon ay unti-unting nababawasan, napapalitan ng isang malamig na takot. Samantala, ang ina ni Suksi ay tahimik na nakatingin sa kanya at sa likod ng kanyang matatag na ekspresyon ay may bahid ng emosyon na hindi niya ipinapakita sa iba. Isang halo ng pagmamalaki at bahagyang pagsisisi na parang alam niyang ang lakas ng kanyang anak ay hindi nabuo ng walang kapalit. Uuwi na tayo, sabi niya, hindi bilang utos, kundi bilang isang simpleng pahayag na parang nagsasara ng isang kabanata. Ngunit bago gumalaw si Suksi, bahagya siyang huminto at sa sandaling iyon, muli niyang nilingon ang bulwagan, ang lugar kung saan siya minsang pinahiya, kung saan siya tinawanan, at kung saan niya pinili na tumayo at baguhin ang lahat. Ang mga ilaw ay pareho pa rin, ang mga tao ay pareho pa rin, ngunit siya ay hindi na pareho. At sa loob ng katahimikan ng kanyang isipan, may isang malinaw na kaisipan ang nabuo. Hindi ito pagtatapos. Ito ang simula. Dahan-dahan siyang humakbang, kasabay ni Jinzhou, palabas ng bulwagan. At sa bawat hakbang na yon, ang mundo sa likod niya ay unti-unting nawawala sa kanyang likuran. Habang ang mundo sa harap niya ay hindi pa malinaw, ngunit puno ng posibilidad. Ang mga pintuan ay bumukas, at ang hangin mula sa labas ay sumalubong sa kanila, mas malamig, mas totoo, at mas malaya. At sa sandaling iyon,
Si Jiang Suksi ay hindi na isang nobya na iniwan sa altar, kundi isang babaeng pumili ng sarili niyang kapalaran. At ang kwento na dati kontrolado ng iba ay tuluyan ng nasa kanyang mga kamay. Ang hangin sa labas ng bulwagan ay mas malamig kaysa inaasahan. Parang may sariling paraan itong paalalahanan si Suksi na kahit natapos na ang isang laban, hindi ibig sabihin ay tapos na ang lahat. Ang gabi ay tahimik, ngunit ang katahimikang iyon ay hindi kapayapaan, kundi isang pagitan, isang sandali, bago magsimula ang panibagong yugto. Sa tabi niya, si Shu Jinzhou ay nagbukas ng pinto ng sasakyan. Ang kanyang kilos ay simple ngunit natural, na parang hindi ito isang eksenang puno ng drama, kundi isang bagay na matagal na niyang ginagawa. Sumakay ka, mahinahon niyang sabi, at kahit walang emosyon sa tono, may kakaibang katiyakan sa paraan ng pagsasalita niya na hindi nag-iwan ng puwang para sa pagdududa. Saglit na tumigil si Suksi, hindi dahil nag-aalinlangan siya, kundi dahil sa unang pagkakataon, hindi niya alam kung saan siya patungo. Isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman dahil sa loob ng 3 taon, ang direksyon ng kanyang buhay ay nakatali sa isang maling tao. Dahan-dahan siyang sumakay at nang sumara ang pinto, ang ingay mula sa bulwagan ay tuluyang nawala. Napalitan ng isang tahimik na espasyo na parang isang bagong mundo na hiwalay sa lahat ng nangyari. Ang ilaw mula sa labas ay dumadaan sa bintana. Lumilikha ng mga aninong gumagalaw sa loob ng sasakyan at sa gitna ng mga aninong yon, ang kanilang dalawa ay nakaupo, magkalapit, ngunit may distansyang hindi pa napupunan. Hindi agad nagsalita si Jinzhou at ang katahimikan ay hindi awkward, kundi parang may sariling ritmo. Isang uri ng katahimikan na nagbibigay ng espasyo para huminga. Sa wakas, bahagya siyang napalingon kay Suksi at sa isang simpleng tanong, sinira niya ang pagitan. Sigurado ka ba sa ginawa mo? Ang tanong ay hindi puno ng pagdududa, kundi ng pag-unawa, na parang gusto lang niyang marinig ang sagot mula sa kanya mismo. Bahagyang ngumiti si Suksi at ang nangiting iyon ay hindi na katulad ng kanina na puno ng lamig. Ngayon ay may bahid ng pagod, ngunit totoo. Kung hindi ko ginawa iyon, ako pa rin ang talo, sagot niya. At ang kanyang boses ay mas tahimik, mas personal, na parang hindi na ito para sa mundo, kundi para sa sarili niya. Saglit siyang tumingin sa labas ng bintana. Pinapanood ang mga ilaw ng lungsod na dumadaan. Bawat isa ay parang isang kwento na hindi niya kailangang pasukin. Minsan, dagdag niya, halos pabulong, kailangan mong sirain ang lahat para makapagsimula ulit. Hindi agad sumagot si Jinzhou, ngunit ang kanyang tingin ay nanatili sa kanya ng ilang segundo bago siya muling tumingin sa harap. At sa sandaling iyon, may isang bagay na tahimik na nagbago sa pagitan nila. Hindi pa ito koneksyon, ngunit hindi na rin ito simpleng kasunduan. Kung ganoon, sabi niya sa wakas, siguraduhin mong hindi ka nababalik sa dati. Walang utos sa kanyang boses, ngunit may malinaw na hangganan. Isang paalala na ang mundo na papasukin niya ay hindi basta-basta. Ang sasakyan ay unti-unting huminto sa harap ng isang malaking bahay at kahit hindi pa siya bumababa, naramdaman na ni Susi ang bigat ng lugar. Hindi ito basta tahanan, kundi isang espasyo na puno ng kapangyarihan, katahimikan, at mga bagay na hindi agad makikita sa unang tingin. Nang bumukas ang pinto, ang malamig na hangin ay muling sumalubong sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito nakakatakot, kundi parang isang paanyaya. Pagpasok niya sa loob, ang unang napansin niya ay ang katahimikan, hindi ang katahimikang walang laman, kundi ang katahimikang puno ng kontrol, na parang bawat bagay sa loob ng bahay ay may sariling lugar at walang kahit anong gumagalaw ng walang dahilan. Ang ilaw ay malambot, ang espasyo ay malawak, at ang bawat detalye ay nagpapakita ng isang mundo na malayo sa mundong iniwan niya kanina. Simula ngayon, sabi ni Jinzhou habang isinara ang pinto, dito ka. Walang dramatikong tono, walang emosyonal na diin. Isang simpleng pahayag na parang isang katotohanang hindi na kailangang ipaliwanag.
Bahagyang tumingin si Suksi sa paligid at sa loob ng sandaling iyon, naramdaman niya ang kakaibang pakiramdam. Hindi ito agad pagiging komportable, ngunit hindi rin ito pag-iisa. Ang bahay na ito ay hindi pa niya tahanan, ngunit hindi na rin siya bisita lamang. Sa pagitan ng dalawang estado na yon, may isang bagay na unti-unting nabubuo, isang bagong simula na hindi niya palubos na nauunawaan. At sa kanyang isipan, isang tahimik na tanong ang sumulpot, hindi bilang pag-aalinlangan, kundi bilang pag-usisa. Sa mundong ito, sino ba talaga ako? Ang gabi ay tahimik, ngunit sa loob ng katahimikan na yon, ang susunod na kabanata ng kanyang buhay ay unti-unti nang nagsisimula. Ang gabi ay lumalim ng hindi nila namamalayan at sa loob ng bahay na yon, ang katahimikan ay hindi na tulad ng dati. Hindi na ito malamig na espasyo ng kapangyarihan, kundi isang lugar na may dalawang taong parehong hindi pa alam kung paano kikilos sa presensya ng isa't isa. Ang ilaw mula sa malalaking bintana ay dumudula sa sahig. Hinahati ang silid sa pagitan ng liwanag at anino. At sa gitna nito, si Suksi ay nakatayo, hindi gumagalaw, na parang sinusubukang intindihin kung saan siya lulugar sa mundong ito. Sa likod niya, marahan ang tunog ng mga hakbang ni Jinzhou, hindi nagmamadali, hindi rin nag-aatubili, at sa bawat galaw nito ay may natural na kontrol na hindi niya kailangang ipakita ng malakas. May ipapahanda akong kwarto para sa'yo. Sabi nito, diretsyo, na parang iyon ang pinakaluhikal na bagay sa sandaling iyon. Walang mali siya, walang pahiwatig. Isang simpleng desisyon na hindi nagiiwan ng puwang para sa maling interpretasyon. Saglit na napangiti si Suksi, halos hindi halata. Dahil sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang araw na yon, may isang bagay na hindi komplikado. Hindi ba dapat iisa lang? Tanong niya. Kalahating biro, kalahating pagsubok, at sa sandaling iyon, ang hangin sa pagitan nila ay bahagyang nagbago. Hindi mabigat, ngunit mas personal. Hindi agad sumagot si Jinzhou. Sa halip, bahagya siyang huminto, saka ibinaling ang tingin sa kanya, at sa loob ng ilang segundo, tila sinusukat niya ang kahulugan ng tanong. Depende sa gusto mo. Sagot niya sa wakas. Ang boses ay mababa at kalmado, ngunit may kakaibang bigat na parang ang simpleng sagot na yon ay may mas malalim na kahulugan kaysa sa ipinapakita. Ang sagot na yon ay hindi inaasahan ni Suksi at sa isang iglap, naramdaman niya ang isang maliit na pag-aalinlangan na hindi niya agad mapangalanan. Hindi ito takot, kundi isang uri ng pagiging hindi handa. Hindi dahil sa sitwasyon, kundi dahil sa katotohanang ang lalaking nasa harap niya ay hindi umaayon sa anumang inaasahan niya. Hindi siya mapilit, hindi siya mapanghusga, at lalong hindi siya nagtatago sa likod ng mga salita. Magkaiba na lang muna, sagot niya. Mas tahimik, at sa pagkakataong ito, walang biro sa kanyang tono. Tumango si Jinzhou, walang pagtutol, na parang tinanggap niya ang desisyong iyon nang hindi na kailangang pag-usapan pa. At sa isang simpleng galaw, itinuro niya ang direksyon ng kwarto. Habang naglalakad si Suksi papasok, ang bawat hakbang ay may kasamang kakaibang pakiramdam. Hindi ito kaba, ngunit hindi rin ito ganap na kapanatagan. Ang kwarto ay malawak, maayos, at tahimik. Ang bawat detalye ay nagpapakita ng kontrol at kaayusan. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, may isang bagay na kulang. Hindi ito personal, hindi pa. Isinara niya ang pinto sa likod niya, at sa sandaling iyon, ang mundo sa labas ay muling nawala, napalitan ng isang espasyo kung saan siya lamang ang naroroon. Dahan-dahan siyang lumapit sa salamin, at sa unang pagkakataon matapos ang lahat ng nangyari, tumingin siya sa sarili niya. Hindi bilang nobya, hindi bilang biktima, kundi bilang isang taong muling nabuo mula sa mga piraso. Ang korona ay wala na. Ang makeup ay bahagyang kumupas at ang mga mata niya ay pagod, ngunit malinaw, mas malinaw kaysa kailanman. Bahagya niyang hinaplos ang sariling pisngi na parang sinusubukang patunayan na totoo ang lahat, na hindi ito panaginip, na ang babaeng nasa harap niya ay siya pa rin, kahit nagbago na ang lahat. Sa kabilang bahagi ng bahay,
Si Jinzo ay nakatayo sa harap ng bintana. Ang kanyang mga kamay ay nasa bulsa at ang kanyang tingin ay nakatuon sa madilim na lungsod sa labas. Hindi siya gumagalaw, ngunit ang kanyang isipan ay hindi tahimik. Ang mga eksena ng araw na yon ay paulit-ulit na bumabalik. Ang paraan ng pagtayo ni Suksi, ang kanyang mga salita, ang lakas na hindi niya inaasahan. Mabilis kang magdesisyon, bulong niya sa sarili, ngunit sa halip na duda, may bahid ng paghanga sa kanyang tono. Hindi siya sanay sa mga taong tulad niya, mga taong hindi natatakot masira ang lahat para lamang maging totoo. Lumipas ang ilang minuto at ang bahay ay tuluyang naging tahimik. Ang uri ng katahimikan na hindi nakakailang kundi nagbibigay ng espasyo para mag-isip. Sa magkahiwalay na silid, dalawang tao ang parehong gising, parehong nag-iisip, at parehong unti-unting napagtatanto na ang kasal na yon, kahit nagsimula bilang isang kasunduan, ay hindi magiging kasing simple ng inaasahan nila. Sa kama, nakahiga si Suksi, nakatingin sa kisame, at sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, wala siyang iniisip na paghihiganti. Wala siyang iniisip na sakit. Tanging isang tanong lamang na tahimik na umuusbong sa kanyang isipan. Ano ang susunod? At sa labas ng kanyang kwarto, sa loob ng parehong bahay, si Shu Jinzo ay nakatayo pa rin sa dilim. Ang kanyang presensya ay tahimik ngunit matatag, na parang kahit hindi niya sinasabi, handa siyang maging bahagi ng sagot sa tanong na yon. Ang gabi ay lumipas ng walang ingay, ngunit sa loob ng katahimikan na yon, may isang bagay na nagsimula. Hindi pa malinaw, hindi pa pinapangalanan, ngunit sapat para baguhin ang lahat ng susunod na mangyayari. Ang umaga sa bahay ni Jinzo ay dumating ng tahimik, ngunit ang katahimikan na yon ay hindi katulad ng gabi. Ito ay mas malinaw, mas malamig. Parang ang liwanag ng araw ay walang balak itago ang anumang katotohanan. Si Suksi ay nakatayo sa harap ng malaking bintana, pinagmamasdan ng lungsod na unti-unting nagigising. At sa unang pagkakataon, matapos ang lahat, naramdaman niya ang bigat ng mundo na papasukin niya. Isang mundong hindi na umiikot sa emosyon, kundi sa kapangyarihan. Sa likod niya, marahang pumasok si Jinzo, dala ang parehong kontrol sa bawat galaw. Ngunit sa pagkakataong ito, may kakaibang tensyon sa hangin. May pupuntahan tayo, sabi niya, diretsyo, at ang tono niya ay hindi nagtatanong, kundi nagpapaalam. Hindi siya nagbigay ng detalye ngunit sapat na iyon para maintindihan ni Suksi na ang laban ay hindi pa tapos. Nagbago lang ang anyo. Pagdating nila sa gusali ng kumpanya, ang kapaligiran ay agad nagbago. Mga mata na sumusunod sa bawat hakbang nila, mga bulong na hindi na maitago. At ang presensya ni Jinzo na parang automatikong nag-uutos ng respeto. Ngunit ang pinakakakaiba ay ang paraan ng pagtingin ng mga tao kay Suksi. Hindi na awa, hindi na pangungutya, kundi isang halo ng takot at kuryosidad. Simula ngayon, marahan niyang sabi habang naglalakad sila sa gitna ng hallway. Hindi ka na lang asawa ko, bahagi ka na ng laban na ito. Ang mga salitang iyon ay hindi dramatiko, ngunit malinaw, walang atrasan. Sa loob ng conference room, naghihintay ang ilang tao at sa sandaling pumasok sila, ang lahat ay tumayo. Ngunit hindi dahil kay Suksi, kundi kay Jinzo. Doon niya nakita ang pagkakaiba, ang kapangyarihan na hindi kailangang ipakita dahil ito ay natural na sinusunod. Ngunit bago pa magsimula ang anumang usapan, bumukas muli ang pinto. At pumasok si Zhao Yunhang. Hindi na siya ang dating lalaking mayabang. Ang kanyang mukha ay mas matigas, mas mapanganib, at ang paraan ng pagtingin niya kay Suksi ay puno ng galit na hindi pa nawawala. Hindi pa tapos. Diretso niyang sabi. At ang boses niya ay mas mababa, mas kontrolado, mas delikado. Saglit na nanahimik ang silid. At sa sandaling iyon, malinaw na malinaw, ang laban ay hindi natapos sa kasal. Ngayon pa lang talaga ito nagsisimula. Hindi na umatras si Suksi sa pagkakataong yon at sa halip, dahan-dahan siyang humakbang pasulong diretso sa harap ni Yunhang na parang ang lahat ng nangyari sa pagitan nila
ay naipon sa iisang sandali na kailangang tapusin. Kung may natitira ka pang sasabihin, kalmado niyang sabi, sabihin mo na ngayon. Walang galit, walang emosyon. Isang linya na parang nagbibigay ng huling pagkakataon. Ngunit ngumiti si Yuanhang, isang ngiting hindi na mayabang, kundi desperado. Akala mo tapos na? Sagot niya. At sa isang iglap, naglabas siya ng dokumento, inilapag sa mesa. May hawak pa ako. Ang mga mata ng lahat ay napunta sa papel at ang tensyon ay muling umakyat. Ngunit bago pa ito maging komplikado, si Jinzhou ay bahagyang gumalaw. Kinuha ang dokumento at sa isang tingin lamang, ibinaba niya ito na parang walang halaga. Kung iyon lang, sabi niya, malamig, huli ka na. Sa isang senyas, pumasok ang mga tao sa likod, mga legal, mga ebidensya, mga pangalan, at sa loob lamang ng ilang minuto, ang natitirang alas ni Yuanhang ay tuluyang nawala ng saysay. Ang kanyang mukha ay tuluyang bumagsak at sa pagkakataong yon, wala na siyang natitirang paraan para lumaban. Natapos na, mahina niyang sabi, hindi na galit, hindi na mapanganib, kundi wala na. At sa sandaling iyon, ang lahat ng natitirang laban ay tuluyang nawala. Part 18, ang dulo at ang simula. Ang lungsod ay muling tahimik sa gabi, ngunit sa pagkakataong ito, ang katahimikan ay hindi mabigat. Ito ay malaya. Sa balkonahe ng bahay, si Suksi ay nakatayo. Pinagmamasdan ng mga ilaw na kumikislap sa malayo at sa loob ng kanyang dibdib, wala nang galit. Wala nang paghihiganti, tanging isang kakaibang kapayapaan. Sa likod niya, lumapit si Jinzhou, hindi nagmamadali, at huminto sa tabi niya. Walang salita sa pagitan nila, ngunit hindi ito awkward, ito ay kumpleto. Natapos na, sabi niya sa wakas. Saglit na tumingin si Suksi sa kanya, at sa pagkakataong yon, ang kanyang mga mata ay hindi na malamig, hindi na matigas. May init na hindi niya kailanman hinayaan na lumabas noon. Oo, sagot niya, natapos na. Ngunit alam nilang pareho, hindi ito ang wakas ng lahat. Ito ang simula ng isang bagay na hindi nila pinlano, ngunit parehong handang harapin. At sa ilalim ng ilaw ng lungsod, sa gitna ng katahimikan na yon, si Hang Suksi ay hindi na ang babaeng iniwan sa dilim, kundi isang taong natutong piliin ang sarili niya. At sa pagkakataong ito, hindi na siya nag-iisa.